Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay MMJ, sabi niya, ayan na naman Miss Grace, kawawa si Kim dyan, baka bashers na yan ng Kim Pao. Nagpapanggap ng Kim Pao fans, paninirang puri kay Kim. Mag-asawa na yan, tinatago nila dahil sa career. May mga project pa siguro na tatapusin. Sa nakikita ko kay Paolo, malaki ang respeto niya kay Kim. Hindi niya yan hahayaang masira. Si Kim dahil sa kanya alam nila sa sarili nila, nakasal na sila sa civil, okay lang kung totoo fans ang makakita sa kanila. Hindi bashers. Maraming salamat po sa komento. Yes, tama po kayo. Dapat talaga nating protektahan na si Chinita Princess, ganun din si Paolo Avellino, yung privacy po nila, 'di ba? Alam naman natin kung anong meron sa kanila. Pero sana po ay ingatan natin ito at wag natin itong ipangalandakan para makita ito ng mga bashers, 'di ba? Kasi wala na pong dapat pang patunayan si Kim and Paolo Avellino sa relationship na meron sila kasi napakalinaw na po kung anong meron sa kanila mga kakimpaw, 'di ba? Sa mga picture pa nga lamang po na inilalabas nila sa mundo ng social media, napaka-clear mga kakimpaw. Ando na po yung mga kasagutan. Tayo na lang yung bahalang umintindi sa mga inilalabas nila. And bonus na lang po talaga mga kakimpaw pag nag-out na sila sa totoong status nila dito po sa publiko. 'Di ba? Bonus na lang 'yon kasi tayo alam na natin kung anong meron sa kanila. 'Di ba? Kaya ingatan natin ang privacy ni Kim and ni Paolo. So maraming salamat po sa komento, MMJ. God bless at mabuhay ka. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-uusapan ang tungkol sa picture na to ni Kim and ni Paolo. So ito po ay during umattend sila ng event para po yan sa Prime Video Philippines. Nung time po na inanunsyo yung Kupino na series nila na ipapalabas by November. So gaano ka-close mga kakimpaw? Super close lang naman si Kim and Paolo Avellino dito na para bang magpapalit na po sila ng mukha mga kakimpaw. Magkalapit yung cheeks nila, yung labi nila. Ay grabe mga kakimpaw. So dito pa lang yung galawan na ganyan ang dikit sobra, tapos ang lapit nila sa isa't isa. Sino bang hindi kikiligin dyan? Diba? Yung mga ganyang mga dikitan, mga kakimpaw, or mga ganyang picture, confirm kung anong meron sa kanila. And dyan pa lang, sobrang pinapasaya na po tayo ni Kim and ni Paolo. Ayan galing pa ata to sa Prime Video. Mula ito sa Prime Video, ibig sabihin legit, hindi siya edited. Kasi kanina akala ko edited kasi sobrang lapit nila sa isa't isa. Pero hindi pala, may nakita akong Prime Video. So meaning, legit ang picture na to mga kakimpaw. At ang ibig sabihin lang nito, talaga namang pinagsisigawan na ni Kim and Paolo kung ano talaga ang meron sa kanilang dalawa. Hindi ito fan service. Ito talaga ay pang magdiyosawa na. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa another post ng Kim Pao Green Heart Unity. Sabi niya, pasensya na, parang maingay ngayon, kailangang basagin ang dapat basagin, hirap tumahimik lang at tumunganga. So naiintindihan naman natin itong si Kim Pao Green Heart Unity. Kailangan niya lang talagang protektahan ang privacy na meron si Kim and si Paolo. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin itong another post nitong Kim Pao Green Heart Unity. Tungkol naman ito kay Paolo Avellino. Meron kasing nag-post ng ganito mula kay Jing Yumul. Sabi niya, deserve ng Kim Pao kasi super bait at humble person sila. So picture yan ni Paolo Avellino na kung saan by August 3 daw ay nasa Asap Bay area si Paolo sa SAP Center at San Jose, CA. So, ito daw mga kakimpaw ay malaking fake news. Sabi nga dito, this is fake news.
Umayos kayo dahil sa ngayon sugpuin namin ang mga nagpapakalat na mga fake na nagpapanggap na Kim Pao. At napag-alaman nga natin mga ka-Kim Pao na ito po palang picture na to ni Paulo Avellino na kung saan ay sa ASAP Bay area August 3. Ito po pala year 2019 pa mga ka-Kim Pao, pero nire-repost nila for engagement para po makakuha po ng engagement, at sa engagement na yun kumikita nga naman po sila. So, okay lang namang mag-post, 'di ba? Yun ay kung totoo. Pero pag mga ganito po na ito ay tapos na, dapat hindi na po yan pinopost mga kakimpo. Kasi ang linaw po ng nakasulat dito, oh, tapos na po yan, 2019 pa, baka late post ito, nirepost nyo, hello, 2026 na. So, ito po mga kakimpaw yung totoong post niya, no? 6 years ago, ASAP Nation to live at the Bay Area on August 3, 2019. Ayan, no, ASAP natin to live at the Bay. 2019 pa mga kakimpaw. Kaya kung makakita kayo ng post na ganito na si Paulo ay nasa Bay Area, dito po sa SAP Center at San Jose, CA, fake news po yun. Hindi po yun totoo. And also, dapat matuto po tayong mag-verify and mag-fact check kung may katotohanan ba itong mga lumalabas sa mundo ng social media. Kasi parami na po sila ng parami. At hindi naman tayo papayag na bibiktimahin nila si Paulo or si Chinita Princess or ang Kim Pao dahil po dito sa mga maling kinakalat nila sa mundo ng social media. Samantalang next topic, pag-usapan naman natin itong sekreto po na ibinoking lang naman ni Chinita Princess sa interview niya. Dito po yan sa Metro Mag or sa Metro Magazine. So ito po ang katotohanan. Sabi dito, truth be told, and you may find it hard to believe Kim is actually not into swimming in the beach or trying out water sports. She does love going to the beach for the relaxing vibe and to shoot content. Kim, who has also transitioned into blogging and content creation, revealed something content creators today will surely be able to relate. Sabi niya, mahilig lang ako magpicture and meron akong secret na hindi ko pa talaga sinasabi. Pero sige, sasabihin na natin. In one day, nagbibihis ako ng 5 swimsuits para mukhang 5 days ako sa lugar. Kung 3 days lang ako, bibihis ako ng 12 swimwear. So magmumukha akong madaming days doon. Kaya akala nila, mahilig ako sa beach. So yun pala yun mga kakimpaw, no? Kaya pala ang dami niyang mga picture. Tapos iba-iba yung mga swimwear niya. Yun pala, nagpapalit lang siya ng mga swimwear ng 3 klase sa isang araw. O, 'di ba? Mukha nga namang matagal siya doon pag ganyan yung ginagawa niyang technique. Well, ngayon hindi na siya secret kasi ni-reveal na ni Chinita Princess na ganun pala yung technique niya, 'di ba? So, ngayon alam niyo na mga kakimpaw. So, paano mga kakimpaw? Hanggang dito na lang muna ang update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.